It would be good at this time to just give them the advice to stop, cease and desist doing business until such time that the clearance is given by government, whether the city engineer or whoever is competent to review the planning and inquire into what kind of materials, whether they were made or applied in right sizes or was there any shortcut made. Pansamantalang ipinasara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sangay ng Chuzon Supermarket. Ito ay kasunod ng pagguho ng isang branch nito sa Porac, Pampanga dahil sa malakas na lindol. Muling pinapatignan ng Pangulo ang naging pagpaplano sa pagtatayo ng naturang istruktura. Iniulat ni DILG Secretary Eduardo Año sa Pangulo na may problema sa structural design ng supermarket. Sa halip na pang 2 palapag lamang ay ginawa itong 4 na palapag. Ayon sa dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines na si Engineer Danny Domingo, sapat naman ang umiiral na batas tulad ng building code maging ng mga eksperto sa Pilipinas upang matiyak na ligtas sa mga infrastruktura laban sa lindol. Hindi rin anya kinakailangan na i-adapt pa ang teknolohiya ng ibang bansa tulad ng Japan para lamang maging earthquake resilient ang mga istruktura. Ang problema anya ay nasa implementasyon o pagpapatupad ng batas. It's just a matter of applying what we have right now. The existing code, I believe, would be enough, no, to make sure that the buildings are okay, no. So hindi naman kailangan ganun ka-high-tech. We have the right tool to make sure that our buildings will withstand the magnitude 8 earthquake, no. Nasa ano lang, proper implementation. Panahon na rin anya upang tignan muli ang mga lumang gusali sa Metro Manila kung kinakailangan na itong i-demolish. No, kasi problema, may mga building na tayo na napakatagal na, no? Mga 60s, no, 70s, no, sa Manila, and I believe this should be evaluated, no. Naging issue na rin noon ang mga umano'y substandard o mahinang klase ng mga bakal na ginagamit bilang construction material sa bansa. Ang punto dyan ay mga bakal na ginagamit ngayon, according to the study of Mr. Morales, and sa mga pananaliksik niya, galing sa Italy, galing sa New Zealand, galing sa Portugal, ay itong uri ng bakal na ginagawa sa Pilipinas, no, ay hindi karapat-dapat gamitin sa high-rise buildings. Umabot pa ang issue na ito sa isinagawang investigasyon ng Senado. Sa kabila ng mga pangamba na ito, tiniyak ng Department of Public Works and Highways na maganda ang kalidad ng mga paparating na proyekto ng pamahalaan, partikular na sa ilalim ng Build Program. Ayon sa Build Committee ng DPWH, titiyakin nila na magiging matibay ang mga infrastruktura laban sa lindol. Inatasan na rin ni DPWH Secretary Mark Villar ang mga opisyal ng ahensya na magsagawa ng assessment sa structural integrity ng mga malalaking proyekto na kasalukuyan ng itinatayo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Maynila.